At tayo na po mga minamahal ko ay darako sa pinakamahalagang bahagi ng ating pong pananambahan. Bagamat mainit, patuloy tayo nagpapaypay. Amen. Sabi ko nga sa inyo, mas mainit sa impyerno. Amen. Kung hindi na natin kayang tiisin ito, amen, ay mas lalong hindi natin kayang tiisin yung init. Amen? Na 10 times, 20 times pa, mga minamahal ko, hallelujah. At this point in time, mga minamahal ko, bilang pagbibigay galang sa salita ng mga Panginoon, tayo na po lahat, mga minamahal ko, dagli ang tumayo bilang pagbibigay galang sa salita ng mga Panginoon, na ito ay dadalhin ng ating pong pinagpahalang mga aral, ang ating beloved ordained preacher, beloved brother Buboy Nir. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you, beloved Brother Noel, beloved Elder. Let us pray. Upo digila at mapagpala naming Diyos, manamis sa langit, aming napakabait at pinakamamahal na Panginoong Hesus. Muli, sa maghapong ito, ang aming marubdob at sa pusong pagpapasalamat, paglulahati, pagsamba, ay muli naming ipinapaabot sa iyo sa dakilang pribilehiyo na patuloy ang pinagkaloob, kalayaan sa lugar na ito upang sumamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Sa mga naunang yugto ng banal na gawaing sinagawa, yung nilangisan, maraming salamat sa aming mga papupuri, sa mga awitin na yung mga awit, aming nadaramay na pakatamis na presensya. Ang mga patutuong inihayag na yung mga anak na patuloy nagpapaalala sa amin na yung kapangyarihan. Totoo, gumagawa ka sa amin bilang yung mga anak, pinagpalang lubos. Sa pagbibigay ng may katapatan, patuloy na tumatalima ang lahat ng mga anak mo. At muli sa pag-aaral ng mga salita, narito kaming lahat, nagpapakumbaba sa pangkalahatang panalangin ng iyong propeta, our dearly beloved Pastor Will Distrad Almeida, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali at mga pagkakasala. Ibig naming maunawaan ang iyong mga pangungusap sa hapong ito. Alisin mo mga pag-aalinlangan sa aming mga puso at isipan. Langisan niyo po yung mga salita, pati niyo po yung ibang lingkod sa ganakin. Wala po akong magagawa. At aming sinasaway ang mga demonyo ng pag-alinlangan, demonyo ng antok, cast out in our midst in the mighty name of Jesus, and with the word of the Lord, we bind the power of darkness cast out from us. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah, praise the Lord. Say hallelujah, praise the Lord. Palakpakan natin ang sabay-sabay ang ating Diyos na buhay maminamahal. Amen. Totoong mainit, maminamahal ang ating pong panahon. Ngunit walang makahahadlang sa mga Kristiyano at sa pagsamba sa nag-iisang Diyos. Amen. Ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon Hesus, dahil hindi po kayang magantihan ang ginagawa sa atin ng ating pinakamamalapin sa araw-araw. Paano tayo iniingatan, pinapatubayan dito sa gitna ng pagsubok sa buong mundo. Amen. Amen. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Pagsubok na naging pagpapala para sa mga Kristiyano. Palakpakan natin ang ating buhay na Diyos. Pinakamataas na papuri, pagsamba, paglulahati ay nauupo lamang sa Kanya. And we give double honor and respect to our dearly beloved and honorable Pastor Will Distrad Almeida. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings ng ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina C. Almeida, at sa kanilang butihing mga anak, mga apo at mga manugang, at ganun din po minamahal sa ating mga beloved workers, beloved elders, sa ating beloved visitors. Welcome po kayo sa lingguhang gawain ng Jesus Miracle Crusade dito po sa Mama Arlao Baybay, along Palaming Road, San Carlos City, Pangasinan. At sa ating mga beloved brethren, praise the Lord, purihin man ang Panginoon, magandang hapon sa ating lahat. At muli sa ating nag-iisang Diyos, good afternoon. At kumuha na kayo ng inyong mga Biblia at inyong pong mga papel. At siyempre po ang inyong mga anak, itabi natin. Sa init ba naman na ito, baka pinababayaan ninyo magliwaliw diyan sa bukid, baka mamaya maminamahal sa sobrang init, wala nang pinipili ang init na yan. At sa hindi na pagtatagal, dito tayo sa ating aralin sa araw na ito.
Buksan natin ang ating mga Biblia dito po sa aklat ng Santiago, Kabanatang 4, talatang 7, mga minamahal. Kindly, dito po sa aklat ni Santiago, Kabanatang 4, talatang 7. Amen. Dito po ang sinasabi, pasakop nga kayo sa Diyos, datapwat magsisalangsang kayo sa Diablo, at tatakas siya sa inyo. Amen. Pagpalain po na malabay na kanyang mga salita ang ating binasa. Sinabi rito, submit yourselves therefore to God, resist the devil, and the devil shall flee from you. Amen. Amen. Ito mga minamahal, submission ay napakahalaga. Itong pag-commit ng ating mga sarili, pag-submit sa mahal na Panginoon ay napakahalaga. Dahil dito mga minamahal, dito masuri ang kalidad ng ating paglapit sa Diyos, paglilingkod sa Diyos, na hindi natin ipagpapalit mga minamahal anumang bagay sa sanlibutan ito. Kaya nga, ang sabi ko kanina, ang pandemya, itong COVID-19 ay pagpapala para sa mga Kristiyano, dahil lahat ng bagay ay nagkalagip-lakip para lalong lumago ang ating pananampalataya. Everybody shout, praise the Lord! Dahil kung hindi subukin ang iyong pananampalataya, mga minamahal, bali wala, hindi tested, hindi pure, amen, hindi tulad ng ginto, amen, amen, talagang ang Diablo ay tuso. Palaging nariyan yan upang kakalabitin ka. Wala kang gana na magpuri tulad ng ginagawa natin. Imbis maramdaman natin ang banal na presensya ng mahal na Panginoon, pili tayong binibigyan ng kabigatan sa ating mga kamay. Hindi tayo makapagtaas ng kamay. Hindi tayo makapagbuka ng ating mga bibig para purihin ang Diyos. Grabe mga minamahal. Pero kung ikaw ay submissive, committed, ikaw maminamahal ay talagang nagpapasakop sa mahal na Panginoon. Dalawang bagay lang po. Hallelujah! Hallelujah! Ang ating pagpipilian. Amen! Everybody shout, praise the Lord! Sa paglilingkod sa Diyos, children of God should be submissive. Amen! Amen! Ang sabi po ng kahulugan maminamahal ng committed or submissive, maminamahal ay, ang sabi rito, kapag ikaw daw ay submissive, committed, ikaw daw ay nagpapasakop, ikaw daw ay ipinagkatiwala mo ang iyong sarili at inuukol mo ang iyong sarili sa mahal na Panginoon. Ibig sabihin, kahit ano pang linlang ng kalaban, para kumita ka, mayroon kang makausap na mga malaking tao. Hallelujah! Lalo na pag-araw ng Miyerkules. Hallelujah! Pagdating ng hapon, kinakat mo ang napakahalagang usapin at inuuna mo ang kalooban ng Diyos. Ikaw ay dumadalo dahil submissive ang iyong sarili. Committed ka sa iyong sarili na paglingkuran ng Diyos kaysa lahat ng bagay na sa sanlibutan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Kaya ang mga Kristiyano madaling babagsak, madaling malinlang ng kalaban. Amen? Amen? Dahil napakaganda ng mga pangangaral, lalo na yung overnight prayer na yan. Nung overnight, napakahalaga ng ating paksang pinag-usapan. Pero magti-take note lang po tayo dahil minsan ang mga tao na minsan na nababasa lang yung titulo ng pinag-uusapan, akala nila angkop na karakadaka at hinahanap ang ibig sabihin. Baka sinabihin ng mga ilan, kaya pinag-usapan yung fourth watch ay tayo po nagkikiayo na sa doktrina ng fourth watch. Dahil may mga fourth watch believer, maminamahal, hindi nila alam, yung fourth watch ay ginagamit lang ng mga iba
upang mas makasila, makadala, makadeceive ng tao. Pero sa mga tunay na mga Kristiyanong puspos ng Espiritu ni Kristo, napakahalaga pala nitong pang-apat na siglo ng 24 hours. Dahil yan pala, maminamahal, ay kinakailangang paglaanan ng dedikasyon. Kinakailangan ikaw ay committed. Kinakailangan ikaw ay maging submissive sa mahal na Panginoon na gawin mo para mapatunayan ang iyong pag-ibig sa Diyos ay dalisay, pure. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Dahil sino nga naman ang magsasakripisyo? Alas 3 ng madaling araw, yan yung fourth watch, yung pang-apat na siglo ng oras ng 24, amen, na talagang kasagsagan ng napakasarap ng tulog. Lalo na yung natutulog ng alas 12 na, alauna, amen. Wala nang, hindi ka talaga makakagising. Kaya yung mga Kristiyano pala, maminamahal, na nagkaroon na ng pundasyon sa kanilang mga sarili, sa kanilang paglilingkod sa mahal na Panginoon, bumabangon alas 3 ng madaling araw hanggang alas 6. Hallelujah! Hanggang alas 12 pa yan, hanggang alas 2 pa yan. Sa ibang mga outreaches natin sa buong Pilipinas, buong mundo, maminamahal, practice, tinuturo ng ating mahal na pastor, more pressing, more blessing. Yun ang itinuturo sa atin. Kaya, nung sa Garden of Gethsemane, ang mahal na Panginoon, humihingi siya sa mga apostol, 1 oras lang. Tarimi. Mag-antay kayo 1 oras lang. Dahil that time, huhulihin na ang mahal na Panginoon. At ipagkanulo na siya ni Judas. At yan, maminamahal, ay magbubukang liwayway, mag-uumaga, fourth watch na tinatawag. Anong ginawa ng mga apostol? Kasama nila si Kristo, nakita ang mga himala, ang mga bulag na nakita, ang mga pilay na kalakad, nilinis ang mga kitungin, lahat ng mga lumalapit sa ating mahal na Panginoon, maminamahal, during His earthly ministry, napatunayan na nangyayari. Pero nung sinabi ng ating mahal na Panginoon, tarimi 1 hour, 1 oras lang, pagbalik ng mahal na Panginoon, nakahilik na ang 12 apostol, o 11, dahil that time, tinawag na, kinauna ni Judas ang mga huhuli sa mahal na Panginoon sa Garden of Gethsemane. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Kaya, napaka ganda na pag-aaral na pag-usapan natin na kapag ikaw ay ginising ng madaling araw, alas 2, alas 3, alas 4, alas 5, alas 6 ng umaga, kapag ikaw ay ginising ng mahal na Panginoon at ikay pinagpupuri, ikay pinapanalangin, hallelujah, kalooban ng Diyos, sinusunod mo ang kanyang banal na kalooban. At kapag ikaw ay ginagawa mo yan araw-araw, naging submissive ka na, naging commitment mo na sa ating mahal na Panginoon. Yan daw ang mga bagay na kinalulugdan ng ating Diyos na buhay. Sinabi ng Proverbs chapter 16 verse 3, kindly. Proverbs chapter 16 verse 3. Kawikaan. Yung saklat ng mga kawikaan, ng Kabanata 16, ang talata ay 3, iukol mo sa Panginoon ang iyong mga gawa at ang iyong mga panukala ay matatatag. Amen. Ano po? Iukol mo. Kapag nakaukol ang iyong mga gawa sa ating mahal na Panginoon, ay lahat ng iyong mga pangailangan. Yun ang sinabi ng Matthew 6:33, pawang idaragdag na lamang ng ating mahal na Panginoon. Lahat ng mga panukala mo. Ngayon, maminamahal, hindi maiiwasan. Hindi talaga natin pwedeng pagtakpan ang katotohanan na minsan umaatake ang katamaran, ang kawalang gana. Amen. Amen. Nariyan, maminamahal, ang talagang kahinaan ng laman na napakasarap matulog. Dahil sinasabihan tayo ng lulu at lula natin, nanay at tatay natin, mama at papa natin, daddy at mami natin, matulog na anak, iwanan na yan, i-off na yan, iyong gadget na yan, matulog ka na para makagising ka sa umaga, maaga kang papasok o maaga ang iyong gagawin bukas, kinakailangan makapagpupuri ka. Ang ibig sabihin, ginamit yung papa at mama mo, ang lulu't lula mo,
hallelujah, naturuan ka dahil mismo ang Biblia mayroong kasunod sa sinabi ng Santiago, resist the devil and the devil shall flee from you. Kinakailangan daw nating tanggihan. Ang ibig po sabihin ng resist, maminamahal, ay ito po ay, hallelujah, pagtanggi, tanggihan, labanan. Kung kinakailangan pa nga, maminamahal, hallelujah, rebukin mo yung katamaran na yan, yung kawalang gana mo na yan. Kaya pala ang ating malapastor, sa kanyang pangangaral, sa tuwing siya'y nangangaral, binabaliktad niya lahat, maminamahal. Kung ika'y tinatamad na sumamba, lalo kang magbihis, maligo ng maaga, lalo mong ihanda ang iyong mga sarili, ang mga anak mo, paliguan mo kahit may nararamdaman, kumilos ka, igayak mo, sumamba ka, mag-ating ka ng Miyerkules, mag-overnight ka, dumalo ka ng Linggo. Dahil sa paggawa mo na yan, maminamahal, you are resisting the devil, and the devil shall flee from you, in Jesus' name. Amen. Everybody shout, praise the Lord! Dahil kung tayo pa minamahal ay patuloy na magpaalipin, ano ba talaga ang layunin natin? Bakit tayo balik ng balik, Miyerkules, Biyernes at Linggo? Bakit tayo naglilingkod sa mahal na Panginoon? Bakit tayo nagtatapat ng ating ikaputhandog? Bakit tayo namumuhay na may kabanalan? Bakit tayo nagdadala ng mga bunga? Bakit tayo maminamahal ay sumusunod sa mga kalooban ng Diyos sa buhay? Dahil gusto nating makamtan ang kanyang pangako, ang langit at ang buhay na walang hanggan. Di po ba? Amen! Ngayon, maminamahal, napapansin natin, nalalaman natin, na kapag nandito tayo sa gawain, maminamahal ng ating mahal na Panginoon, wala naman tayong ibang ginagawa, kundi pagdating dito, manalangin, habang nagpupuri, ang ating mga song leader, mayroon ng nauuna, at kayo maminamahal ay sumusunod na lamang, unti-unti napapansin mo yung kahinaan ng iyong katawan, yung pangamba mo, yung mga problema mo, yung mga karamdaman mo, nararamdaman mo na lang, parang nalalaglag na lamang yan, na parang mga dahon, habang ikay nagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Say! Kaya kung atin pong pagbabatayan yung ating mga ginagawa dito, napakasimpleng remedyo. Paano mo makamtan ang tunay na kagalakan? Paano mo makamtan ang tunay na katugunan ng iyong dalangin, ng katugunan ng iyong karamdaman nagkagaling? The more na ikay pumapalakpak, the more na ikaw ay nagtataas ng kamay, the more na ikay tumatalon, purihin mo ang Diyos, the more na nalulugod ang mahal na Panginoon sa iyo, pinakikinggan niya ang iyong mga panalangin, at nire-resist mo ang lahat ng kabigatan ng iyong pisikal na pangangatawan. Amen! Sa study, maminamahal, sa pag-aaral, sa pagpapalakpak lang, ang laki daw po pala niyang resulta na konektado sa ating mga puso. Pinaluluwag ang mga nerves, mga ugat sa ating mga puso. See? Sa pagpapalakpak. Tapos tinitipid natin na malapay sa pagpapalakpak. Pero kapag may mga artista, pag may mga kilalang mga tao, mga politiko, ang palakpak natin, ang ngiti natin, gano'n na lamang. Pero sa gawain ng mahal na Panginoon, ang ating pinapalakpakan ay hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, Diyos ng mga Diyos. Nagbigay sa iyo ng buhay, kalusugan, kalakasan, nagpapagaling sa iyong karamdaman. Pinagkaitan mo, halos hindi ka pa makatawa. Puso ang diablo, maminamahal. Gagawin niya ang lahat ng kaparaanan para ang mga murang mga pananampalataya ng mga mananampalataya. Kaya kung inyo pong papansinin, parang dagdag bawas lang tayo. Pero sa kahabagan ng mahal na Panginoon, dumur talaga yung nadadagdag kaysa nababawas. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Pagpalain po tayo ng ating Diyos na buhay diyan, maminamahal. Amen. Puso ang diablo, dahil maminamahal, grabe ang kanyang puwersa. Kaya nga, dalawa lang naglalaban dito. If you commit yourself to God, if you submit yourself to God, then God will be with you. Amen. Pag ikaw ay magpasakop sa kalaban, hindi mo siya i-resist, manghihina, magde-deteriorate ang iyong pananampalataya. Ang pananampalataya, maminamahal, siyang ugat ng lahat, sandigan ng lahat, maminamahal.
ng ating paglapit kay Kristo sa ating pananampalataya. Yung ating minamahal na mga kapatiran, hallelujah, tingnan niyo po, salita lang ang ating binibitawan. Yung patutuo kanina, maminamahal, ng gwardiya, hallelujah, ang Malacanang, ang sabi niya, pinakinggan ko lang ang sabi, magpuri lang ako, magtiwala lang ako sa ating mahal na Panginoon, walang COVID-19 na manaig sa akin, ako'y ilalayo ng mahal na Panginoon. Grabe ang kanyang pananampalataya, nagpasting, nagpuri, naging matapat sa lahat ng bagay. Alam niyo, maminamahal, ang sabi niya, 3 beses tinest, puro positive. Pagdating ng pang-apat, negative na siya. Ibig sabihin, ang COVID-19 ay wala palang kapangyarihan sa mga pinagpalang mga anak ng Diyos. Amen. Anong sandata? Ang salita na kanyang napapakinggan, na magtiwala ka lamang sa mahal na Panginoon. Magpuri ka, manalangin ka, humingi ka ng tulong sa mahal na Panginoon. Dahil hindi po ang mga ordained preacher, mga tumatayo dito, hindi ang mahal na pastor nagpapagaling. Ang Diyos ang nagpapagaling sa pamagitan ng iyong pananampalataya. Ang iyong pananampalataya, pagdating dito, nagpapawis ka. Mula kanina hanggang ngayon, nagpapawis ka para purihin ang mahal na Panginoon. Nakita ng Diyos ang iyong pagpupuri. Paghiling mo, mahal na Panginoon, napakabigat na ng aking ulo, napakabigat na nitong kanser na napahirap sa akin. Ngunit ang sabi mo, purihin lamang kita, angkinin ko na ang kagalingan sa pangalan ni Jesus. Ipagkaloob yan ng ating mahal na Panginoon sa pangalan ni Jesus. That is one way of resisting the devil. Amen. Natatanggihan mo ang mga bulong ng diablo. Natatanggihan mo, mga minamahal, hallelujah, ang lahat ng kalayawan sa mundong ito. Dahil yang lahat, mga minamahal, sa 2 o sa 1 John chapter 2 verse 15, 16 and 17. Tingnan niyo po, mga minamahal, dyan. Hallelujah. Ito ngayon ang talagang puwersong pinapakilos ng demonyo. Hindi na po sa mundo, kundi sa loob ng iglesia ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah, upang dayain tayo. Ngunit, ang mahal na Panginoon, habang tinitingnan kayo, gaano kayo kaseryoso, magmula kanina hanggang ngayon, kahit nakaupo lang kayo, mula sa puso, mula sa isip, wino-worship mo ang mahal na Panginoon, pinupuri mo siya. Hallelujah, dahil alam mo, hallelujah, na siya lamang makalutas sa mga problema mo. Mamaya, luluwag ang iyong pakiramdam dahil pinakikinggan ka na ng ating mahal na Panginoon. Unahin mo muna yung aming tinuturo. Ating tinuturo dito, purihin ang ating Diyos na buhay. Pakibasa. 2 o 1 John chapter 2, verse 15 up to 17. Kindly. Amen. Ito pong sinasabi, huwag ninyong ibigin ang sanglibutan, ni ang mga bagay na nangasa sanglibutan. Kung ang sino man ay umiibig sa sanglibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Sapagkat ang lahat na nangasa sanglibutan, ang masamang pita ng laman, at ang masamang pita ng mga mata, at ang kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanglibutan. At ang sanglibutan ay lumilipas, at ang mga masamang pita niyon. Datapwat ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananahan magpakailanman. Palakpakan po natin ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Ito, maminamahal, ang nanliling lang ngayon sa mga Kristiyano. Kaya sabi ko, ano ba talagang layunin natin? Bakit balik tayo ng balik? Miyerkules, Biyernes at Linggo. Dahil ibig natin pahalagahan, sinabi ng propeta ng Diyos, salvation is the great matter of importance. Ang kaligtasan ay napakahalagang bagay sa mga Kristiyano. Amen. Ano daw ang mayroon dito? Sabi ng Biblia, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world. And the world passeth away, and the lust thereof, but he that doeth the will of God abideth forever. Palakpakan natin ang ating napakabait na Diyos. Anong impluensya, maminamahal, ng mundo? Ang ating mga kabataan. Sabi ng mga teacher nila, gawin mo yung module. Pinag-assist pa yung mga magulang. Assist naman tayo ng assist. Pero yung isip ng ating mga anak, yung ating mga nagmumodule, wala doon sa lesson. Ang iniisip, yung TikTok. Ang iniisip, maminamahal, yung kanyang kachat, yung kanyang mga kaibigan.
Kaya minsan hindi natin mautusan na impluensyahan tayo ng mundo. Grabe mga minamahal, ito ang napapahina sa mga Kristiyano. Kaya dito, ating tinitingnan, grabe ang banal. Pero pagdating sa ating mga tahanan, nagsushort, nagpapantalon, talagang nag-sleeveless, talagang makitaan mo ng talagang walang kabanalan. Paano natin naman makikita ang tunay tayong Kristiyano? Ang mga Kristiyanong tunay, itong mga udyok ng sanlibutan, sinabi mismo ng mahal na Panginoon, love not the world, i-resist daw natin, labanan daw natin, hallelujah, atin daw rebukin yan, maminamahal, kung kinakailangan, oras, maminamahal, ng pananambahan. Kaya nga, ang ating mga choir members, kinukuhaan natin ng cellphone tuwing pakikinig ng Ebanghelyo, dahil mayroon pa rin talagang lumulusot. Naglalaro pa nga yung iba ng mga, ano ba yun? ML? Imagine, ang pinag-usapan dito, yung paano ang tao huwag itapon sa dagat-dagat ang apoy para siya magmana ng langit ng buhay at buhay na walang hanggan. Di na baliwala. Mas mahalaga pa rin ang gadget. Mas mahalaga pa rin ang TikTok. Mas mahalaga pa rin ang Facebook. Imagine, dadalhin ka sa langit. Kaya mayroon tayong liliwanagin. Hindi po pagsubok mo minamahal ang paalala. Pag pinaalalahanan ka through the Word of God, nire-review ka, maminamahal, hindi po yan pagsubok. Ang pagsubok, ikatulad dito nga yung worldwide na pandemic. Ito talaga sinusubok. Mga trabaho, wala ng trabaho. Yung mga negosyo talagang apektado. Kinakailangan i-clarify po natin, hindi po pagsubok ang paalala. Yung paalala, maminamahal, na mga ipinapangaral sa atin ng mga mangangaral. Amen. Amen. Ito po'y pagtutuwid sa bawat mananampalataya. Dahil kung walang batas, walang katatakutan. Kung wala pong magre-rebuke, kung hindi po i-impose ang batas ng iglesia na sinabi ng 1 Corinthians chapter 9 chapter 12 verse 28 and 29 and 30, nandun maminamahal ang government, ang helps maminamahal. Kung hindi i-impose ang batas sa iglesia, mapapabayaan tayo. Hindi mapipreserve ang ating pananampalataya, wala na tayong katatakutan. Kaya chismis dito, chismis doon, paninira dito, paninira doon, talagang gagawin at gagawin, maminamahal. Ngunit, hallelujah, kapag may batas na ini-impose, nire-review, pinalalahanan natin, hindi ka sinusubok, tinuturuan ka lang. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ayaw natin magpaturo. Bakit? Akala natin sino na tayo. We are nobody. Amen. Amen. Hindi tayo, wala tayong kwenta. Ito na mismong tumatayo dito, mismo ang ating mahal na pastor. Habang nagtuturo sa amin, ating beloved Mama Dear, ang sabi niya, maminamahal, sa aming paglilingkod sa Diyos, unang baitang pa lang ang aming inaakyat. Imagine, unang baitang pa lang, mahal na pastor na yan at ating beloved Mama Dear. How much more tayo? Tinuturuan ng ating mahal na pastor, ating beloved Mama Dear, during their times. Kami po bilang mga subordinates nila, bilang kanila pong mga, hallelujah, natuturuan, amen, hallelujah. Anumang rebuke dumarating sa amin, anumang mga pagtutuwid, anumang mga paalala, tanggap lang kami ng tanggap. Dahil hindi namin alam, minsan nung araw, nagrireklamo na yung abang lingkod. Grabe ang rebuke, napakaliit ng kasalanan, pero ang rebuke, hallelujah, buong congregation nakakaalam. Pero nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoon dahil sa rebuke na yan, hindi ako magamit at makatayo sa inyong harapan para ipangaral ang totoong ebanghelyo at ipinaglaban ang ministeryong ito. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang murang pananampalataya ng iilan ay mababahiran. Kaya maliwanag ang sinabi ng Biblia, be submissive. Submit yourself. Ididikit ang iyong sarili sa mahal na Panginoon. Ibigay mo ang iyong sarili. Nagpapagamit ka bilang manggagawa, bilang elders of the church, mga awit, mga manunugtog, mananampalataya as giver.
para magbigay, para makatayo, patuloy ang gawain ng mahal na Panginoon. Hallelujah! Kapag ang kahinaan na ay dumarating, kapag may mga umuudyok na sa atin, brad, sis, ganito ang ating gagawin. Sis, medyo lailo muna tayo ngayon. Sabi nga, nabanggit ng ating mga ngaral last Sunday, last Friday, ang sabi nga nila, maminamahal, marami na daw ngayong nagyayabang at nagmamalaki. Nagsasabi na, tingnan natin kung may magagawa pa ba yung Brother Buboy na yan, yung Sister Divine na yan, kapag hindi na tayo tatayo, hindi na tayo magsasagawa ng ating mga tungkulin. Say, sino pinagyabangan mo? Sino pinagmalakihan mo? Yan ang impluensya ng TikTok, Facebook, ano pa, Instagram, ano pa. Yan, dahil nakikita niyo maminamahal, grabe na. Walang mga galang, talagang walang pasubali, walang katutubong pag-ibig, talagang grabe. Lahat ng sinabi ng Biblia, makikita mo sa mga bagay na yan. Ngunit dito tayo, nagtutuwid para ang lahat ng Kristiyano. Maagapan natin dahil nakanganga ang Diablo is like a roaring lion. Hallelujah! Nagrurur siya, seeking whom he may devour. Kung hindi mo yan turuan, naturuan silang i-resist yung mga alingaw-ngaw, minamahal, na mga, sabi nga, naging pagsubok. Paalalahanan ka, nagpagsubok na. Hindi po pwede yun. Hindi po totoo yun. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Nung araw kapag kami nare-rebuke, grabing pasalamat namin sa mahal na Panginoon. Dahil pagkatapos doon, pagpapala ang darating sa amin. Palakpakan natin ang ating napakabait na Diyos. Everybody shout, praise the Lord. 2 Timothy, chapter 1, verse 12. Amen. Makinig kayong mainam, minamahal. 2 Timothy, chapter 1, verse 12. Praise the Lord. Amen. Gito pong sinasabi, dahil dito'y nagtiis din ako ng mga bagay na ito, gayon may hindi ako nahihiya, sapagkat nakikilala ko yung aking sinampalatayanan at lubos akong naniniwalang siya'y makapag-iingat ng aking ipinagkatiwala sa Kanya hanggang sa araw na yon. Amen. Tingnan nyo, maminamahal. For the which cause I also suffer these things. Nevertheless, I am not ashamed, for I know whom I have believed, and am persuaded that He is able to keep that which I have committed unto Him against that day. Lahat ng ating ginagawa, ito'y mabutit, masama. Lahat daw yan, maminamahal, ay talagang recorded sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay pagdating ng araw. Naalala ninyo yung aking laging ipinatotoo? Sister Lily, nakita pagdating sa langit, nakakyat siya sa langit, maminamahal. Dahil ang ating mahal na pastor, sinabihan siya, Sister Lil, ipatrim mo yung iyong buhok, sobra ng haba. Halos abot na sa simento. Medyo nag-rebuild yung ating mahal na kapatid, choir member. Sabi niya, masyadong mahaba, mahal na pastor, pinagtyaga akong pahabain ito, pagkatapos paputulan mo lang. Nagmurmur siya, nag-rebuild siya, nagsasalita siya ng hindi maganda. At maminamahal, that time, pinarusahan siya ng mahal na Panginoon, namatay. Within 3 days, maminamahal, nakakyat siya sa langit. Binurol siya. Akyat siya sa langit, pagdating sa langit, maminamahal, sabi ng mahal na Panginoon, hindi mo pa oras. Tingnan mo kung anong mga pinagagawa mo. Nakita niya, napakalaking screen. Malaki pa sa yung sinihan. Nandun lahat ang kanyang ginawa. Mula nung siya'y ipinanganak hanggang tumanda. Nakita niya, maminamahal, ang kanyang ginagawa. Umanta siya sa choir. Nung siya'y ordinaryong mananampalataya, nagpupuri, nagpatotoo siya. Lahat ng kanyang ginagawa, lahat ng ating ginagawa. Makikita natin yan pagdating ng araw. Nung mag-rebuild siya, maminamahal, nakita niya, yan ang kasalanan mo, sabi ng anghel. Pinaputulan, pinatrim lang ng mga pastor. Hindi naman talaga putulan na talagang hanggang taas. Pinatrim lang yung mo dahil sobra ng haba. Hindi ka sumunod sa pastor mo. Kaya pinaalalahanan ka. Kaya ngayon, bumalik ka. Sabihin mo, lahat ng sinasabi ng pastor mo, tuparin ninyo, gawin ninyo. Dahil ang pastor na iyong
hallelujah, nagsalita sa iyo, yan ang huling propeta sa aking kapanahunan, na kapag hindi ka makikinig, hindi kayo makikinig, mapapahamak kayo. Yan ang propeta ng buong mundo. Di, bumalik siya, maminamahal. After 3 days, bumangon si Lily. Nagulat ang mga nagbibigil ng ang patay na buhay. At nagpatuto siya, maminamahal. Ang sabi niya, sabi ng ating mahal na Panginoon, sumunod tayo sa ating mahal na pastor. Isa yan sa laging ipinagbibili ng ating mahal na pastor. Lahat ng mga ayaw ng mga Kristiyano, in contrast, ang kabaliktaran ay gagawin mo. Amen. Amen. Lahat ng mga maagang dumarating, pag nagpupuri, joyful at solemn, pumalakpak mo na ng malakas sa malang Panginoon. Ayan yan, oh. Ilan lang yan. Mayroon tayong mga tungkulin, manggagawa, elders of the church, mang-aawit, manunugtog, darating, tapos na ang joyful at solemn na papuring awit. Nasa kalagitnaan na ng patutuo. Abay, kinakailangan i-resist mo yung ugali na yan. Kinakailangan mo na baguhin mo yung ugali na yan. Hindi yan ugali ng tinawag ng mga Panginoon bilang maging katuwang. Dahil paano makatugtog, paano makapaawit dito ang song leader kung walang instrumentalist? Paano maka-assist dito kapag ikaw ay nakalagay, nag-assess? Istiin ka naman pero umuwi ka pa pala sa inyo, pagdating mo tapos na ang iyong tungkulin. Kung hindi mo baguhin yan, you are not submissive of yourself to order is Jesus. Hindi po pwede dito na mayroon kang parte. It's either black or white lang. Amen. It's either submissive ka lang at i-resist mo ang demonyo. Dahil ang nagahari dito, maminamahal, ang sabi nga ng Biblia, you cannot serve two master. Isa lang talagang pipiliin mo. Kung sa Diyos ka, manatili kang magpagamit sa Diyos. Amen. Huwag kang magpagamit sa kalaban ng Diyos. Hindi natin yan kauri. Hindi natin yan kaisa. Resist the devil, and the devil set free from you. Labanan mo siya. Rebukin mo sila. Rebukin natin ang mga masamang espiritu nang sabi nga, we wrestle not against flesh and blood, but against spiritual wickedness in high places. Mga masamang espiritu umuudyok sa atin. Minsan, hindi mo nalalaman, yung palang katabi mo, inudyok ka na, ano na naman yung pinagsasabi ni Kuya? Ano na naman yung rebuke na naman sa atin? Lagi nating monopolize yung self-pity. Ikaw lang ang tama. Ikaw lang palagi ang tama. Maminamahal, kung ganun ang mga Kristiyano, wala sanang mga himala. Pero maraming naniniwala, maraming nakatanggap ng mga pagpapala, ang mga bulag nakakakita, ang mga pilay nakalakad, ang mga kitong inilinis, ang mga may heartbreaking problems, pinagaling naman ng Panginoon. Pruiba't ebidensya na ang turo ng kanyang ibanghilista, ng kanyang pastor, ng kanyang propeta, ng kanyang apostol, ng kanyang guro ay totoo. The fivefold ministry na ipinangaral sa ministeryong ito. Amen! Palakpakan po natin ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord! The lust of the eye, the lust of the flesh. Looking unto a woman na mayroong kang pagnanasa, you are committing adultery. Grabe ang maminamahal. Kaya sabi, alala ko maminamahal nung medyo kabataan pa talaga namin. Minsan tinatawag ako nating beloved Mama Dear. Halika, bilisan mo. Pumunta ka doon sa nasa harapan. Nasa harapan, abay siksi. Halos maiksi ang palda. Sabi ng ating beloved Mama Dear, doon ka sa harapan. Dahil pag sa harapan ka, hindi masulyapan, hindi makita ng angkil mo. Grabe oh! Pain ang diablo! Pain! Para mawala ang focus ng mga ngaral ng ating dearly beloved pastor. Pero wise ang ating mahal na assistant pastor. Hallelujah! Isang uri ng you are resisting. Hallelujah! The evil forces of the devil.
Gawan niya ng paraan, maminamahal. Mga sister, patatayuin niya para madistract ang ating mahal na pastor habang nangangaral ng mabuting balita. Tuloy-tuloy ang pangangaral. Ganun kahalaga. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Pagkatapos tayo na nakikinig, parang lumang tugtugin na yung sinabi ni Kuya eh. Mukhang paulit-ulit na lang yung sinasabi niya. Hindi mo nalalaman na kapag unawain mong, intindihin mong mainam, napakalaki ng impact para sa iyong sarili. Na ganun, hallelujah, katalino ang mga Kristiyanong may Kristo sa puso, puspos ng Espiritu ng Diyos. Alam mo kung paanong labanan ang kalaban. Alam mo kung paano siyang buweltahan. Amen. Amen. Mag-umpisa pa lang, maminamahal, na bubulong-bulong sa iyo ang dyablo. Karakataka mo nang i-resist sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Brad, sis, hindi na ikaw yan. Hindi na turo yan ng ating banal na iglesia. Ang turo ng ating banal na iglesia, magmahalan tayo, magpapahalaga tayo sa isa't isa, magmalasakitan tayo sa isa't isa. I-lift up natin yung mga nalulugmok, ibalik natin yung mga nalulupaypay, follow up natin yung mga hindi na dumalo. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Kapag gawin mo't pakinggan ito, you are resisting the devil. At ang sabi ng Biblia, ang demonyo mismo ay lalayo sa iyo. Kaya sinabi ng 2 Peter, 1 Peter, chapter 5, verse 8 and 9, be sober, be vigilant. Your adversary, yung kalaban mo, is like a roaring lion. Siya ay katulad ng talagang gutom na leon. Amen. Amen. Isipin mo na lang na kapag lumapit sa iyo para sirain ang iyong pananampalataya, para maninira sa kapwa, para magsasalita kung kani-kanino man, isip-isipin mo na lang na yan mismo si Satanas na umuudyok. Tao lang yan. Kaya nga masamang espiritu na umaalipin. I-resist mo yan. Amen. Kapag nagawa mo yung pag-resist, pag-rebuke, pagtanggi, amen, amen, imulat mo siya, pati siya, mahimasmasan. Lalo na kapag nag-rebuke ka na ng hallelujah, praise the Lord, in Jesus' name. Amen! Huwag nating bigyan kahit maliit na puwang ang diablo, dahil ang diablo ay tuso. Amen? Amen? Pakibasa. 1 Peter chapter 5, verse 8 and 9. Lapit na tayo magtapos. Praise God. Ito po sinasabi, kayo'y maging mapagbigil, kayo'y maging mapagpuyat. Ang inyong kalaban na diablo, na gaya ng liyong umuungal, ay gumagala na humahanap ng masisila niya, na siya'y labanan ninyong matatag sa inyong pananampalataya. Yamang inyong nalalaman ng mga gayong hirap ay nagaganap sa inyong mga kapatid na nangasa sa sanglibutan. Amen. Amen! Everybody shout, praise the Lord! Everybody shout, praise the Lord! Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, is like a roaring lion, seeking whom he may devour. Kung hindi ka magbantay, dahil mali ang perception, mali ang pagkaunawa, mali ang pagkaintindi, rebuke is a blessing, pagtutuwid is a blessing. Amen. Amen. Hindi tayo makapag-amen dahil hindi ninyo naranasan sa amin ng mga genuine, totoong talagang tinuruan ng ating dearly beloved pastor, beloved Mama Dear. Kapag kami po ay may rebuke, kapag kami po ay may paalala, kapag kami tinutuwid, tuwang-tuwa kami. Dahil yung aming mga kahinaan, yung aming mga nagagawa pala, ay hindi na po pala naaayon sa gusto ng ating mahal na Panginoon. Marami tayong rason. Tao lang po ako, kuya. Tao lang po kami. Madali kami, marupok kami. Walang sinabi ang Biblia. Dahil mismo ang Diyos nagkatawang tao para maranasan itong ating dinanas ngayon. Mas matindi pa nga ang kanyang dinanas. Nagmamay-ari ng langit at lupa, dinuduraan, sinisibat, binubugbog, kinukurunahan ng tinik, ipinako pa sa cross, ipinagkanulo pa. Grabe yung preaching kagabi ng ating mahal na pastor. Si Judas, 30 pieces of silver lang ang ibinigay para ipagkanulo ang mahal na Panginoon. Samantalang si Samson, bagong nadaya ni Delilah,
Binayaran ng 900 pieces of silver. Mas mahalaga pa si Samson kaysa mahal na Panginoon. Grabe, kahudas talaga ni Judas. Ano, tularan natin itong ginagawa ni Judas dito sa iglesia ng mahal na Panginoon, na may mga mura pa ang pananampalataya, kaliligtas pa lang. Kayo na amin pang dinadala sa gawain ng mahal na Panginoon. Kayo na amin pang tinuturuan sa kabutihan ng ating Diyos sa buhay. Amen. Iniibig ng ating mahal na Panginoon, kinakasangkapan ang pandemic na COVID-19 para lalapit kayo sa mahal na Panginoon. Ang inyong cancer, tuberculosis, sigit sa puso, high blood, diabetes, ginagamit yan para kayo'y lumapit sa gawain ng mahal na Panginoon na totoo. Dahil kapag tanggapin ninyo si Kristo, inyong tagapagligtas, Diyos at Hari, inyong buhay, papasok siya sa inyo. At ang inyong maruming buhay, maruming nagawang mga kasalanan, patatawarin ng ating malabay ng proof at ebidensya. Ang iyong karamdaman na bunga na iyong kasalanan, gagaling sa pangalan ni Jesus after baptism in Jesus' name. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Nangyayari sa amin dito yan. May prueba. Si Apostle Paul, isang abogado. Sabi ni Apostle Paul, hindi ko winari na kahit ang lahat ng mayroon ako ay ibigay ko. At hindi ko winari ako'y naging malugi o ako'y malugi. Ang sabi ni Apostle Paul, lahat ng bagay na nangyari sa aking buhay, ito ay pagpapala. Ito ay aking ipagpapasalamat. Hindi pa maitumbas sa ginawa ng Diyos upang ako lamang ay magkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Grabe, apostol na ng the least among the apostle. Ang huling apostol. Maaari ang sabi ng Apostol Paul. Amen. Ang ating mahal na pastor, maminamahal. Iniwanan ang mina, iniwanan ang ginto, iniwanan ang paging politician, iniwanan ang napakalaking pera, maminamahal, na ibigay sa kanya dahil, hindi ako nagkamali, 1 semester or 2 semester na lang, maging abogado ng ating dearly beloved pastor. Pero pinili niya ang tinawag siya ng mahal na Panginoon para magpapastor. Ngayon, maminamahal, nagulat tayo sa kanyang pangangaral, sa kanyang pagsasakripisyo. Tayo ang nagiging bunga, pinagpalang lubos. Ngayon, maminamahal, nagtatamasa ng masaganang pagpapala. Sabi nga ng isang preacher sa Mindanao, wala naman akong ginawa kundi mag-pray lang, mag-preach lang. Pag nagpatanggap ako, nagulat siya, maminamahal. Lahat ng mga preaching ng ating mahal na pastor, yun lang pinipreach niya. Lahat ng mga sinabi ng ating dearly beloved assistant pastor, yun lang sinabi niya. Nagulat siya. Lahat ng mga lumalapit, mga pilay nagsilakad, mga bulag nakakakita, nilinis ang mga kitungin, binago ang mga buhay ng lahat ng mga lumalapit, lumuluha dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Ngayon, maminamahal, bakit tayo magpadaya sa diablo? Bakit kayo magpadaya? Ayan, sinabi ng Biblia, he is like a roaring lion, seeking whom he may devour. Kahit sino pang presidenteng kakalabit sa iyo, Brad, ito ang ating gagawin. Sis, ito ang ating gagawin. Huwag kang makinig. Kanya-kanya ang kaligtasan. Work out your own salvation with fear and trembling. Hindi ka ililigtas ng lahat ng mga ginagamit ng kalaban para sirain ang iyong pananampalataya. Para pahinain ang iyong pananampalataya. Walang sinumang makapagliligtas kundi ang iyong pagsisikap na gawin ang kalooban ng Diyos. Dumalo ka 3 beses sa isang linggo. Magtapat ka ng iyong ikaputhandog. Mamuhay ka na may kabanalan. Sambahin mo sa Espiritu katotohanan ng Diyos. Amen. Magpabautismo ka sa tubig sa pangalan ni Jesus. Tanggapin mo siya, iyong sarili tagapagligtas. Diyos at Hari na inyong buhay. Lahat ng iyong pangangailangan, pawang idaragdag na lamang ng ating mahal na Panginoon. We cannot serve two masters. Matthew chapter 6 verse 24. Mahalin natin ang Diyos. Kaputan natin ang demonyo. O mahalin mo ang demonyo, kaputan mo ang Diyos. Pakibasa. Bilang tagapagmana ng langit at buhay na walang hanggan.
Too much is given, much is required. Kindly basa. Dito po sa aklat ng Mateo, ang kabanatay 6, ang talatay 24, ito po sinasabi, sino may hindi makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuotan niyang isa at iibigin ng ikalawa, o kaya magtatapat siya sa isa at pawawalang halaga ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Everybody shout, praise the Lord! Oh, himayin na ito yun, himayin. Hindi ka pwedeng aawit sa mahal na Panginoon, magtitiktok ka, mag-FB ka, magtutwitter ka ng mga hindi na kaya-aya, hindi na kalooban ng ating mahal na Panginoon. O ano pang gagawin natin? Ano pa? Talagang ipaliwanag pa talaga natin ang gusto. Amen? Everybody shout, praise the Lord. We are serving God. We are serving Jesus. Siya ang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, Diyos ng mga Diyos. Hindi ka natakot. Ibulit ang kaluluwa mo sa dagat-dagatang apoy. Sabihin mong ikay Kristiyano, ikay mangawit, ikay manunugtog, ikay ordained preacher, ikay elder, ikaw ay mananampalataya ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. It's a shame for you. Amen? Naging kahiya-hiya sa'yo kung ginagawa mo ang mga bagay na yan. Ngunit, ang sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, hallelujah, praise the Lord. Sa banal na kasulatan, ang sabi diyan, maminamahal, hallelujah, too much is given, much is required. Dito po sa Lucas, hallelujah, 12:48, hallelujah, dahil ikaw ay mangangaral, dahil ikaw ay elder, ikay mang-aawit, ikay manunugtog, ikay mananampalataya ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Mataas ang kalidad na hinihingi ng mahal na Panginoon sa iyo. Yung mga pari, yung mga pastor sa lahat ng mga organization sa buong Pilipinas, wala pa sa pinakamaliit na miyembro ng Jesus Miracle Crusade sa mga ginagawa. Kayo, mula kaninang alas 9 hanggang ngayon, alas 3 now, andyan kayo nakikinig. You dedicate yourself, you submit yourself to order in Jesus. Nalulugod ang mahal na Panginoon. You are resisting, hallelujah, the gluttonous, hallelujah, doctrine of this world. Kain ang kain. Mayroon ditong hindi pa kumakain. Kagabi pa, hindi na kumakain. Kaninang umaga, hindi pa kumakain. Amen? Hindi tayo nagugutom. Bakit? Ang Diyos ang nagpapakain sa atin ng pagkain espiritual. Matthew 4:4, ang tao hindi nabubuhay sa tinapay na litira lamang, kung hindi sa salita ng Diyos na mamutawi sa kanyang mga bibig. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Kaya, once and foremost, last verse, Romans chapter 16, verse 17 up to 18. Kindly, praise the Lord. Mga taga-Roma, 16, 17, 18. Amen. Ganito po ang sinasabi, ngayon ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, natandaan ninyo yung mga pinanggagalingan ng pagkakabahabahagi at ng mga katitisuran laban sa mga aral na inyong pag-aaralan at kayo'y magsilayo sa kanila, sapagkat ang mga gayon ay hindi nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling diyan at sa pamamagitan ng kanilang mabuting pananalita at may inam na mga talumpati ay dinadaya ang mga puso ng mga walang malay. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi po akong may sabi niyan, huwag masaktan, amen, amen. Ang mahal na Panginoon na nakikipag-usap sa atin sa hapong ito, kinakasangkapan lang ang inyong mga ngaral. Amen, amen. Anong sinabi po dito sa Roma 16, talatang 17 hanggang 18, now I beseech you, brethren, mark them which cause division and offenses contrary to the doctrine which ye have learned, and avoid them. For they that are such serve not our Lord Jesus Christ, but their own belly, and by good words and for speeches, fair speeches, deceive the heart of the simple. Ito na yung sinabi ko kanina. Dinadaya natin yung mga mura,
kaliligtas lang, nandadamay pa tayo. Huwag tayong mandamay. Idamay natin ang lahat ng mga nanlulupaypay, nanlalamig. Ibalik natin sa poder ng mahal na Panginoon. Papanumbalikin natin silang maglingkod sa Diyos. Amen. Ikaw na napagsabihan, love your brother, love your sister. Sabi niyo, Brad, sis, tama na. Kailangan na natin. Magra-rapture na. Kailan lang, oh? Ito, alas 12. Alas 12:41. May 5.2 na lindol. Diyan sa malapit lang sa atin. Diyan lang sa may Sambales, oh. Tumutugon yan doon sa Mindanao. Kagaling lang sa Mindanao. Dito, grabing init natin. Sa Mindanao, baha-baha na. Sa sobrang ulan, binabaha na. Grabe, may pandemic na, may baha pa. Grabe ng parusa. Tingnan ang iyong sarili. Gaano kayo kamahal ng Diyos? Gaano tayo kamahal ng mahal na Panginoon? Ayaw niyang kayo'y mapahamak. Ayaw niya kayo'y mapariwara. Iniibig namin ang mga Kristiyano maminamahal na naliligaw lamang ng landas. Mulat sa pool, ganyan ka na, Brad, ganyan ka na, sis. Magbago na tayo. Lagi nating binabanggit, therefore if any man be in Christ, he is now a new creator. All things are passed away, behold, all things are become new. Ano ang magbago? Wala pa rin. Paulit-ulit, sabi ng mga mangangaral, ang ipinapangaral, wala pa rin tumitimo sa puso, wala pa rin tumitimo sa isip. Hindi pa rin ipinamumuhay. Kailan mo ipamumuhay? Kung huli na ang lahat? Pagtunog ng trompeta, hindi ka makakasama. Hindi mo marinig ang hudyat ng mahal na Panginoon dahil sa masyado kang makasarili. Masyado tayong makasarili. Ang layunin ng Diyos kaya siya bumaba para hanapin itong mga kapatid natin na may mura pang pananampalataya ngayon na ating inaagapan, magkaroon sila ng pananampalataya. Pananampalataya na sinabi ng Biblia na kayang magligtas sa kanila sa tiyak na kapahamakan sa impyerno. Kayang magpagaling sa kanilang mga karamdaman. For faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Habang napakinggan nila ang ebanghelyo ng kaligtasan, kapatid, huwag mo nang isturbuhin. Habang mura pa ang kanilang pananampalataya, tumulong kang inoris itong kauusbong lamang na pananampalataya ng ating mga kapatiran. Habang tayo po ay tumayo, awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me. Not for the years of time alone, but for eternity. Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me. Not for the years of time alone, but for eternity. Jesus, my Lord, will love me forever. From Him no power of evil conceiver. He gave His life to ransom my soul. Now I belong to Him. Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me. Not for the years of time alone, but for eternity. Once I was lost in sin's degradation, Jesus came down to bring me salvation. Lifted me up from sorrow's share. Now I belong to Him. Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me. Not for the years of time alone, but for eternity. Oh, joy floods my soul, for Jesus has saved me, freed me from sin that long has enslaved me. His precious blood He gave to me. Now I belong to Him. Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me. Not for the years of time alone, but for eternity. Praise the Lord. Si Kristo ang ipinako sa krus.
Hindi yang bumubulong sa atin upang tayo ay pasamahin sa kung ano pa mang mga layunin para mawasak ang ating pananampalataya. Tingnan natin, maminamahal, ang ginawa ni Kristo sa ating buhay. Dugo niya ang kanyang ipinambayad sa iyong kasalanan para magbago ka, para pagalingin ka sa iyong karamdaman, para lumapit ka sa totoong iglesia, sa totoong gawain ng malang Panginoon, para pagkaluban ka ng Diyos ng langit at buhay na walang hanggan. Hindi tao, hindi mangangaral, hindi yung mga tumatayo sa pulpito ang nagbigay sa iyo ng langit at buhay na walang hanggan, kaligtasan, si Kristo. Bakit maminamahal magpadaya tayo? Anong dahilan kung bakit tayo narito? Ang dahilan kung bakit tayo narito, dahil gusto nating makatiyak, maangkin ang langit, ang buhay na walang hanggan, na ipinangako ng Diyos. Pagdating ng araw, pagtulog ng trumpeta, sasalubong tayo sa ating mahal na Panginoon upang tanggapin ang kanyang pangako. Kung hindi natin bantayan ang ating mga sarili, kung tayo magpadaya, sayang ang ilang taon nating pananatili, sayang ang mga himala na ginawa ng Diyos. Hindi basta-basta mga himala. Kaya umawit ka. Now I belong to Jesus. You do not belong to the devil. We belong for there is Jesus. Hallelujah! Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me. Not for the years of time alone, but for eternity. Oh, now I belong to Jesus. Jesus belongs to me. Not for the years of time alone, but for eternity. Jesus, my Lord, who loved me forever, from Him no power of evil can save her. He gave His life to ransom my soul. Now I belong to Him. Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me. Not for the years of time alone, but for eternity. Joy floods my soul, for Jesus has saved me, freed me from sin that long had enslaved me. His precious blood He gave to free. Now I belong to Him. Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me. Hallelujah! Yes, Lord! Hallelujah! Hallelujah! I belong to Jesus. Jesus belongs to me. Not for the years of time alone, but for eternity. Not for time alone, but for eternity. Gaano tayo kapala at maminamahal. Every now and then, sinusubaybayan ang ating mga lakad ng ating mahal na Panginoon. Gaano tayo kamahal ng Diyos. Mga bunga ng pagpapagal, pagsasakripisyo ng ating dearly beloved pastor, tayo ang nag-aani. Yung mga pangangaral na ito na hinahanap ng napakarami, hindi naririnig. Pinagpala ka narinig ang mga bagay na itinatago na sa iba. Hindi na naririnig sa iba. Gaano kahalaga yung kaligtasan, agawin sa kamay ng Diablo. Sa mga maling mga akala, maling akahaka, maling mga bulong-bulungan. Ang demonyo hindi nagsasakripisyo sa krus ng Kalbaryo upang tayo bigyan ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Si Jesus ang nagsasakripisyo. Kaya siya lamang ang sambahin,
Siya lamang ang paglingkuran, siya lamang ang pakinggan. Pagdating mo dito sa gawain ng mahal na Panginoon, you have no other business but to praise and worship the Lord. Give thanks unto Him with all your heart, with all your mind, with all your strength, with all your might. Kapag gawin mo yan, anumang dala-dala mong problema ngayon, suliranin ngayon, baliwala yan, alikabok lang yan sa paningin ng Diyos. Ihipan niya ng mahal na Panginoon, gagaling ka. Lahat ng prayer request mo, lahat ng mga kahilingan mo, ipagkaloob ng ating mahal na Panginoon yan. Dahil ang Diyos ay mapagmahal na Diyos. Ayaw niyang mapahamak ang kanyang mga anak. Gusto niya lahat ay magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Itaas ang inyong mga kanang kamay, manalangin tayo maminamahal. Ipag-pray ninyo yung inyong mga kahinaan, yung ating mga kahinaan, yung ating mga problema. Nakikinig ang mahal na Panginoon. Hindi na kailangang isigaw pa. Ibulong mo sa ating mahal na Panginoon yung mga suliranin mo. Ang mga kahilingan, nakikinig ang ating Diyos sa buhay. Dakilat mapagpala naming Ama, Diyos namin sa langit. Aming makapangyarihang Panginoon. Where there is Jesus Christ of Nazareth. Taos puso kaming lumalapit sa iyong harapan sa mga sandaling ito, humihingi muli ng pagpapatawad, paglilinis, paghuhugas sa lahat ng aming bang karumihan sa pamamagitan ng banal na dugo na magos sa krus ng Kalbaryo. Mahal na Panginoon, nagsusumamo kami, yung mga anak na narito. Ikaw ang higit na kababatid sa kanilang mga pangailangan. Gusto nila nakagalingan sa kanilang karamdaman, kalutasan ng kanilang mga problema. Problema sa pananalapi, negosyo, hanap buhay, pagpalain, pasaganain, cancer, tuberculosis, sakit sa puso, high blood, diabetes, latawri ng mga karamdaman na mayroon ang mga kapatid ko. Alam ko hindi maiksi, mapagpalang kamay, mahal na Panginoon, sa pangkalahatang panalangin ng iyong propeta, our dearly beloved Pastor Will Distradal. Sinasamo namin, mahal na Panginoon, sa hapong ito, habang nakapatong inyong kanang kamay sa ulo, ang kaliwang kamay sa parte ng karamdaman, banggitin ng karamdamang rayuma, cancer, hallelujah, sa buto, sakit sa puso, high blood, diabetes, limunan ng kahirapan, hallelujah, lahat ng uri ng mga karamdaman sa pangalan ni Jesucristo na taga-Nazaret, cast out, be healed, complete healing and deliverance right now, limunan ng kahirapan, cast out in Jesus' name, Lord, hallelujah, mga negosyo, mga hanap buhay, ng mga kapatid pinagkakitaan, namin mga kapatid dito, pagpalain mo sa lahat ng bagay, materially, physically, financially, spiritually, be blessed right now, complete healing and deliverance, I pray, right now, in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Say hallelujah. Praise the Lord. Say hallelujah. Praise the Lord. Maminamahal, huwag ninyong tipirin ang mahal na Panginoon. Huwag ninyong tipirin. Pag sinasabi namin, iwagayway ang kamay, hallelujah, praise the Lord. Mag-hallelujah kayo, praise the Lord. Ang hallelujah, praise the Lord, maminamahal. Hallelujah, sabi nga ng ating mahal na pastor, naririnig ko ang sabi ng ating mahal na pastor, pag hallelujah, praise the Lord ka, nanginginig ang demonyo si Satanas sa impyerno. At lahat ng mga karamdaman ninyo pag hallelujah, praise the Lord kayo. Kahit ang ahas, kagatin ka. Pag rebuke mo, hallelujah, praise the Lord. In Jesus' name, ahas, mamatay ka. Mamatay ang ahas. Madidisgrasya ka na lang katulad kanina. Yung last na papatutuo, madisgrasya na lang kanilang jeep. Hallelujah, sumigaw na siya. Hallelujah, praise the Lord. Malapang ingatan mo ako. Iniingatan sila ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Kaya huwag tipirin ang mahal na Panginoon. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Shout with all your might, with all your strength. Jump 3 times. Angkinin ang katugunan ng ating madalangin sa pangalan ni Jesus. Sabay-sabay. Hallelujah! Praise the Lord. Hallelujah! Praise the Lord. Hallelujah! Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Say thank you so much, my Lord Jesus. Thank you so much, my Lord God. Thank you so much, God. Hallelujah. How great and wonderful God, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Brother Mar, para po sa ating mga announcement, ang pagpapatanggap sa ating mga kapatiran. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Palakpakan po natin minsan ang ating Diyos sa buhay. At magsabi ng Praise the Lord! Amen. Salamat sa ating malapay na Jesus sa kanyang salita natin pong napag-aralan sa hapong ito. God bless po sa ating pinagpapalang ating pong ordinary preacher, Kuya Bubunya. At nandito pa po minamahal yung ating mga bisita na ating pong nabanggit kanina po. Amen. Napakahalaga kung sila po yan nandito pa. Atin silang mailapis sa Panginoon Panginoon at kanilang tanggapin ang ating pinakamamalapan sa bilang ng Diyos, Hari at Panginoon, tagapagligtas ng kanilang buhay. Amen. Kaya hindi kung nandito pa po ating mga bisita. At kung wala na po sila mga minamahal.
Amen. Kayo na lamang po sa ating mga beloved choir, paki-assist na lamang po. Yung pong hindi pa po nakatanggap sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At kung sila po ay medyo nahihiya, kahit dyan na lamang po sila sa kanilang kinaroonan, tumayo na lamang po, kahit dyan na lang po. At sa aming minamahal na bisita, napakahalaga na ang inyo pong gagawin sa hapong ito, ang pagtanggap personally sa ating Diyos na buhay, sa pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At sabi nga ng Biblia, isang mainam na bagay ng tao ay magkaroon ng panahon sa kanyang sarili upang kilalanin sampalatayanan at dumulog sa walang hanggang kalwalatian ng Diyos na buhay. Kaya mapalad po kayo sa aming mga binabal na bisita. Wala po kayong ibang gagawin kundi tatanggapin ang ating Diyos na buhay, ang mahal na Panginoong Jesus. 4 na reglamento ng kaligtasan ang napakahalaga na inyo pong maisagawa. Una, yung pagkakaroon ng pananampalataya. Ang sabi ng Biblia, napakahalaga ang tao na magkaroon ng pananampalataya na may Diyos na buhay. Totoo ang Diyos. Ang Diyos ay Espiritu at kinakailangan sambahin sa Espiritu at katotohanan. Pangalawa, kinakailangan ng tao ang pagsisisi mula sa ating puso, isip at kaluluwa. Kinakailangan na ating sambitin sa ating malapay na ating mga pagkasalanan. Ang Diyos ay tapat upang magpatawad sa ating mga kasalanan. Pangatlo ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ng malapay. Ito po ay hindi paglipat ng relihiyon. Kung kayo po ay makapag-design na kayo po ay makapag-bautismo, ipapaliwanag sa inyo bakit mahalaga ang bautismo sa tubig sa mga pangalan ng malapay noon. At kapag maisagawa niyo po yung tatlong yan, ay ang pang-apat na reglamento ay ang Diyos ang kadalasan gumagawa yung bautismo sa Santong Espiritu. At ang napakahalaga na kapag tayo po ay dumulog sa ating malapay noon, nandoon lagi ang inyong panampalataya, pagsisi at pagsaganap sa kalooban ng malapay noon. At alam po namin kayo ay may pananampalataya dahil hindi namin kayo makasama hanggang sa oras na ito kung walang inyong paniniwala, pagtitiwala sa ating Diyos sa buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya ang inyo pong gagawin ay mananalangin tayo ng panalangin ng pagtanggap mula sa inyong puso, isip at kaluluwa. Itaas ang inyong kamay at ipikat ang inyong mga mata. Sundan ninyo ang panalangin ito ng pagtanggap sa ating mahal na Panginoon. Sabihin po ninyo, mahal na Panginoong Jesus, maraming salamat sa hapong ito na kita'y napakinggan. Ang iyong salita ay kapangyarihan sa aming buhay. Mahal na Panginoong Jesus, ako'y isang makasalanang tao, dumudulog sa iyong harapan, nagsisisi sa lahat ng aking mga kasalanan. Tinatanggap kita bilang Diyos, Hari, Panginoon, at tagapagligtas ng aking buhay. Mahal na Panginoong Jesus, isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay dyan sa kalangitan. 10 ng aking mamal sa buhay. Ito ang simula ng aking paglilingkod sa iyo hanggang sa iyong pagbabalik. Tugunin mo lahat ang aming dalangin, mahal na Panginoon. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Diyos na kami na lang po ang manalangin. Hallelujah. Tayo po magkaisang manalangin, mga minamahal, at po ipanalangin sa ating mahal na Panginoon ang tatlong kaluluwang dumulog sa ating Diyos sa buhay. Mahal na Panginoon, maraming salamat sa una at pagluhod ng mahal na Pastor Weldes Radalmeda. Narito ang tatlong kaluluwa na aming nakasama sa pagpupuri, pagluluwalhati sa iyo. At kami po, mahal na Panginoon, ay sumasampalataya na ikaw na Diyos ang pinaglingkuran, mahal na Panginoon, ay siyang tutugon sa lahat ng pangangailangan na nais matugunan ng aming mga minamahal na baguhang ito, mahal na Panginoon. Aming patuloy na dalangin, mahal na Panginoon, na iligtas mo sila sa ampunan kanilang sa buhay. Maghimala ka, mahal na Panginoon, upang makilala nila ikaw ay totoong Diyos, mapagmahal na Diyos, buhay na Diyos, mahal na Panginoon.
Ito ang simula ng kanilang paglingkod sa iyo hanggang sa iyong pagbalik malapay noon. Ito po ang aming samot palangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. God bless po mga minamahal po naming bisita at maaari na po kayong umupo at huwag po kayong alis na hindi po ninyo matanggap ang bautismo sa tubig sa mga pangalan ng malapay noon. Amen. May sana pa po nating palapakan ang ating Diyos sa buhay. Salamat sa ating malapay noon, mga minamahal, at tayo po darako sa ating pong announcement, ang patuloy parawagan ng ating malapay noon sa kahalagan po ng ating pagdalo. Tuloy-tuloy po mga minamahal, 3 times a week po ang ating pong midweek service tuwing Wednesday. Nag-start po tayo ng 1:00 ng hapon at natapos na po tayo 5:00 ng hapon. Ang ating pong overnight prayer mga minamahal tuwing Friday, nag-start po tayo 9:00 ng gabi, natapos na po tayo ng 6:00 na umaga na po ng Sabado. At ang general service mga minamahal tuwing Linggo, nag-start po 9:00 ng umaga tulad kanina, natapos na po tayo 3:00 ng hapon. At gayon din po mga minamahal sa Bible study ng ating malapay noon dyan sa Barangay Yatibag po, mga minamahal, sa ating pong Benitez residence po, mga minamahal, ay nag-start po 2:00 ng hapon hanggang 5:00. Patuloy natin, mga minamahal, na daluhan yung mga gawain ng malapay noon dahil dito lamang tayo may kalayaan na ating mapupurihan ng ating Diyos sa buhay. Amen. Yung maramdaman ang matamis at mga presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon, kalakasan natin sa tuwi ng mga minamahal. Amen. Kaya lalo kapag tayo may pagkakataon at wala tayong pasok, mga minamahal, wala tayong ginagawa, ating talaga sikapin na makadalo sa mga gawin ng malapay noon. Sabi nga ng ating napag-aralan, napakahalaga na ating talagang isuko ang ating oras, yung ating natitirang kalakasan, yung ating buhay, yung ating karunungang kaalaman taglay, ating yan ialay para sa malapay noon upang magamit tayo para sa kaluluwa. Marami pang mga kaluluwa ang maligtas. Kaya dumalo tayo ng dumalo sa mga gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. At maaari natin idaan mga minamahal yung 5 piso, 10 piso dyan sa maliit na box po sa Beloved Star Information, dyan po sa inyong likuran para po yan na makapagpatuloy po yung mga gawin mga Panginoon through TV program. Marami pong mga kababayan natin ang kapag sila ay makapakinig ng salita ng mga Panginoon, sila rin ay nagkaroon ng katugunan sa kanilang mga dalangin sa una at pangalangin nating mga Pastor Weldes Almeda. Sila po ay pinagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya idaan po natin yung ating 5 piso, 10 piso mga minamahal dun sa maliit na box dyan po sa Beloved Star Information. At patuloy tayo mga minamahal na in-encourage din po yung ating pong paghahayo sa ating mga kapwa, sa ating mga loved ones. I-share natin ang kabutihan ng malapay noon dahil hindi natin alam na marami sa kanila ang nangangailangan ng katugunan din sa pang-araw-araw na pangangailangan at problema na mayroon po sila mga minamahal. At gayon din po yung ating pag-follow up sa ating mga kapatiran, sa mga baguhan, patuloy po nating isagawa yan mga minamahal upang sama-sama po tayo na pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Praise the Lord. At kung tayo man magpa-counsel mga minamahal, may mga gumugulo sa ating isipin may mga katanungan tayo tungkol sa ating pananampalataya, wag po ninyong hayaan na yan ay hindi magbigyan ng sagot po mga minamahal o paliwanag. Sa ating mga beloved sisters, maaari po kayo lumapit sa ating pong beloved Ate Divine. Diyan din po sa Beloved Star Information, beloved daughter natin pong beloved ordained preacher. At sa ating pong mga beloved brothers po mga minamahal, dito naman po sa luhuran natin po beloved ordained preacher, nandyan po sila. Handa po nila kayong paglingkuran. At isang mainam na bagay kapag tayo ay pumaparito sa gawin malapay noon, ay walang anumang gumugulo sa ating puso isipan, ating maipabulang ating pinawatas sa pagpupuri, paglawalhati, pagsamba sa ating Diyos na buhay. Amen? Praise the Lord. At mayroon pong lay hands mga minamahal after ng ating pong closing prayer, bago po tayo lumapit rito mga minamahal, tayo po magpatuloy sa ating panalangin dyan sa ating kinaupuan upang nariyan patuloy ang kahabagan, ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Lahat muna ng muling pinagpala sa buong Diyos sa buhay. Amen? Napakabuti ng ating malapay noon at patuloy tayong pinagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At kung wala na po, amen, tayo po maaaring tumayo mga minamahal, tayo po darako na po mga minamahal sa ating pong panapos na panalangin. Magkaisa po tayong magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Narito po ating pong beloved brother Zeldy de Guzman upang tayo po ay pangunahan sa ating pong panapos na panalangin. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Dumalangin po tayo mga minamahal.
Dakilang Diyos, mapagpala naming Ama, Banal Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng pinakamamahal na si Kristo. Kami po ay nagpupuri, papasalamat, mahal na sa taglay po na buhay, kalusugan na nagmumula sa iyo, mahal. Patuloy ka na yung mapaglingkuran, mahal na Panginoon, hanggang sa iyong pagbabalik, mahal na Panginoon. Salamat po sa pinagparatingasan mo namin sinagawang paglilingkod sa iyo, Panginoon, kami purihin, pasalamatan, taas ang banal mong pangalan, sambahin sa Espiritu at katotohanan, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon, mula sa pag-iimsi, sa makalangit na awiting joyful at solemn song, mahal na Panginoon, sa buhay na patutuloy yung mga anak, mahal na Panginoon. So mga espesyal na awitin po namin minamahal na mga awit mula sa Children's Choir, Beloved Adults Choir, Beloved Finest, Beloved Youth and Singles Choir, mahal na Panginoon. Sa espesyal na awitin po namin Beloved Finest Generation Choir, mahal na Panginoon, pagkilos mo na mainam sa aming kalagitnaan, mahal na Panginoon, tangi namin kayaman, kagalakan, kalakasan sa paglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon, sa bahagi ng katapatan yung mga anak sa pagbibigay, mahal na Panginoon. Higit sa lahat, ang Banghelyo ng Kaligtasan na dala po ng aming iniibig ng mga ngaral na siyang tanglaw gabay sa lamin ng aming buhay. Tungo sa aming kaligtasan, mahal na Panginoon, mo sa aming puso't may pamuhay ito sa bagat tulong mo na may pananampalataya, mahal na Panginoon. At patuloy po kami nagpapasalamat, mahal na Panginoon, sa patuloy mong pagdaragdag ng mga kaluluwa, mahal na Panginoon. Tinawag mo sa iyong banal na makasama at makapiling po namin hanggang sa iyong pagbabalik, mahal na Panginoon. Salamat po. Amin dinadalangin na espesyal po, mahal na Panginoon, Beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Aming kagalakan, mahal na Panginoon, ay pagkaloob na po, malusog, malakas na Panginoon. Mahabang buhay, aming kagalakan na muli mo siyang tayo sa iyong banal na palpito, pamangaral ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sapagkat wala yung posible sa iyo, mahal na Panginoon. Salamat po at sa araw po ng aming midweek service, mahal na Panginoon, araw po ng Wednesday muli, ibalik mo kami na may kagalakan sa aming puso tulad ng unang pag-ibig namin umaskit pa upang di na po kayo walay sa iyo sapagkat niibig po ng labis na paglingkuran ka, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon, sa pansamantala namin pag-iway-hiwalay, mahal na Panginoon. Samahan mo po ang bawat isa sa amin at ligtas na maluwalhati sa kanya-kanyang tahanan, mahal na Panginoon. Protektahan mo po yung mga anak sa mga salot na lumalaganap, mahal na Panginoon, sa panganib, mahal na Panginoon. Protektahan mo po yung mga anak, mahal na Panginoon, para tingin mo po kanyang maluwalhati, ligtas na may kapayapang kagalakan sa aming puso, higit sa lahat ang pag-ibig na siyang gaganapan kasaklalan ng lahat, mahal na Panginoon, sa pangkalatang panalangin po ng aming beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Amen and amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Salamat sa ating mahal na Panginoon.